guys, gumagawa ako ngayon ng homemade na condense. Dahil malayo po ang bibilhan sa amin ng condense, kaya nag-decide po akong gumawa na lang. Dahil nakikita ko pong gumagawa si Sis Con at si Saisa. And nag-YouTube po ako, kaya mabilis lang pala gumawa. Nagpapakahirap pa ako maglakad doon para lang bumili ng condense. Kaya ito guys, kailangan mo lang talagang magbigay oras sa paghalo. Kasi gagawa po ako ng mango float. Hindi ko ba alam kung kaya na yung 2 cream na nabili ko, means half liter yon. Pagkasyahin na natin. So, ayan. At medyo lumalapot na siya guys, yung aking gatas at asukal. And since walang graham po dito sa Nepal, dati na rin po ako gumagawa ng mango float. Every manga season dito ay gumagawa po ako. So, ito lang po yung ginagamit ko dito, Marie, and pabilog po ito. So, diskartihan na lang natin. Gumawa na po ako niyan. Ito yung mamaya ay lagay din natin. So, ayun guys. At konting-konting pasensya lang muna sa sitwasyon natin. At tayo ay makakaraos din dito. Medyo magulo pa. So, alam nyo ba, naniniwala ba kayo sa mga usog-usog dyan? Wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo. Dahil alam nyo ba, feeling ko parang nausog ako guys. Kasi kagabi, okay pa naman ako. Dahil, bumili lang naman po ako ng manok. After pagbalik ko, ayun na. Parang, bigla akong, parang walang energy, na parang, bigla talaga ba guys? Hala, sabi ko kanina, buong araw, okay ako. Tapos parang biglang nawala yung energy ko. Kaya ngayon lang ako nagsimulang mag-vlog dahil na-busy din ako. And ito kasi, ilang araw na ito nire-request ni Johan. And alam nyo ba, nung birthday ni Deepak, may naghanap ng mango float sa akin. Alam nyo ba sino? Si Kanchi. Dahil nakita niya yung post ko, last year pa yun na post, shinare ko lang ba? At may caption na gawa ako ulit. Sabi niya sa akin nung birthday ni Deepak, ate, saan ang mango float? Sabi ko, ay hindi ako nakagawa. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, shinare ko lang yun pero gagawa ako, bibigyan ko kayo. So baka ito, mabibigyan natin sila. Sa totoo lang guys, parang wala akong energy, na parang antok na antok ako, yung ganun ba. Pero pinipilit ko lang talaga. Wala nanay tayo Kaya parang yung mga paa ko, as in okay pa talaga ako kahapon. Nung gabi na yun, after ko bumili ng manok. Kaya ngayon, lumabas pala kami ni Deepak. Pumunta ako, 2 ang binilhan ko Yung bayini, nagpaano lang ako sa kanya, sa ulo ko ba. Hindi na ako nagpalaway. Totoo ba yun guys? Dito kasi naniniwala din sila sa mga usog-usog Kaya ayun. Wala naman siguro masama, pero okay na rin yun. Tsaka si Didi hinanap ko doon, wala siya. Matapos ko lang to guys, ma-prepare ko lang to, palamigin ko itong condense ko, and then magpahinga-hinga ako. Kasi parang antok na antok talaga ako. Dahil nga may hangover pa tayo, at medyo lumalapot na guys, nakakatuwa. Wala, mabilis na pala gumawa ng condense. Kaya kailangan nyo lang talaga pasensya guys, sa paggawa nito. Kasi pag wala kayong pasensya, ay hindi kayo makakagawa. Ayan lumalapot na siya. Mga 2 to 3 minutes na lang siguro ito. Bibili pa ba ako? Imagine nyo, minsan naglalakad lang ako para bumili doon. Sabi ko nga sa nabilhan namin ng dito, sa bagong shop. Kita nyo, hindi ko na naman kayo sinama. Kasi mabilis lang naman kami. Sabi ko, mabuti nga nagbebenta na kayo dito cheese, nagbebenta na kayo dito cream. Sabi nyo, sabi ko at least hindi na kami mahirapan. Kasi syempre 'di ba? Kaysa doon sa Big Mart. So ayun guys, at the same time gumagawa ako nitong powder, kinakrush ko yung Marie. So, pag naluto lang yan, ito pahinga-hinga muna ako. May mangga kasi tayo, 'di ba? Binigyan tayo ni Inday, Neneng at ni Auntie. At saka may mangga pa ako sa ref na natira. So yun ang ating gagawin, and marami akong ichichika sa inyo. So dyan lang muna kayo. Huwag kayong kukurap, babalik kami. Babalik ako. Okay na guys yung condense ko, palamigin ko lang siya.
Yan, matulog muna ako saglit and then mamaya ulit guys at tayo ay maggagawa ng mango float. So ayun guys, habang ako ay nag-i-slice nitong mangga na gagamitin natin sa aking mango float, ito na yung ichichika ko sa inyo patungkol dito sa na nagre-renta sa amin dahil nga naman sinabi ko sa inyo, si Bay ay napaka-open naman po na tao at hindi po siya nahihiyabang i-share sa akin o sa amin yung nagiging sitwasyon niya. Naawa din ako nung sinabi niya, grabe ba yung naranasan niya dahil nga sa diskriminasyon na tinatawag sa kanilang kultura dito guys. Sila po ay nabilong po sila sa Tamang and yung kanyang girlfriend po ay isa pong Brahmin, means mataas po talaga siya na caste. So bali mas mataas sa kanila, hindi pa kasi dalawa lang naman yan ang mataas dito, yung Brahmin tsaka Kshetri. Yung sitwasyon na na-share niya guys, 7 taon na sila ng kanyang girlfriend. Ngayon yung girlfriend niya kasi nga bakit niya rin na-share yun, gawa nga nung nagulat din kami nung sinabi niya na after ilang buwan ay yung kanyang girlfriend ay pupunta na po ng London. Gawa nga po na yan na yung pinaka-idea na naisipan nilang mag-jowa para lang hindi na sila pareha mahirapan sa sitwasyon nila. Sabi nga ni Bay sa akin, Bauju, 7 taon na po kami, kung gugustuhin lang namin matagal na po kaming nagpakasal. Alam nyo ba guys, kahit ako tuwing nakikita ko, parang yung mukha ba ng babae parang tumanda na siya dahil matagal na talaga sila at matagal ko na sila nakikita. Imagine nyo, siguro nakatira na sila sa amin, mga 5 taon na yan sila sa amin nagrenta kung hindi ako nagkakamali. Tagal ko na rin nakikita yung babae, kaya kahit ako nagtataka ako, bakit hindi pa kaya sila nagpapakasal? Bakit kaya ang tagal-tagal nila? Maayos naman tong buhay nila ni Bay. Tapos yung babae, at saka yung babae guys, ang ganda-ganda niya talaga ba? Ang puti-puti. A few moments later. Guys, so nakaidlip ako after ko mag-voice over kasi parang nakaramdam ako ng antok na antok. Ginawa ko ng mabilisan yung aking mango float. Hindi ko na na-vlog sa inyo. Ayan yung picture guys. Tingnan nyo, ito na yung mango float ko. Kain tayo konti. As in konting-konti lang ito guys. Oh. Kasi alam nyo naman nag-iedad na tayo. So medyo hinahinay tayo sa mga matatamis. And yung very light na coffee. And si Deepak ay coffee din yung inumin niya. Nandito siya sa tabi ko. By the way, wala itong sugar. Plain. And ito, konting-konti lang. O ganito lang guys, imagine nyo Marie, nakagawa na tayo ng mango float. Wow. Hindi lang mango float ang nagawa ko. Homemade condensed milk. Bibili pa ba tayo? Ay, gawa na lang kayo guys. Diba? Ang sarap. Yung Nestle, yung cream na binili ko, pinalitan ko guys. Kasi half liter yon. At 250 siya. So dalawa, maliit, Tetra Pak. Tag 220, yung malaki 660. Pinalitan ko kay Bay. Sabi ko, Bay, ganito, ganyan. Hindi naman ako tourist dito, bakit mo ako binibintahan ng mahal na cream? Sabi ko sa kanya. Sabi niyo, kasi ganyan yung presyo. Sabi ko, hindi, doon sa Big Mart, sa Batbatini, 500 plus lang yan. Bakit ako binibintahan mo ko 600? Sabi ko, hindi ako turista dito Sabi niya, sige, magkano gusto mo bilhin? 660 kasi ito Sabi ko, ibigay mo sa akin 600. Yun, binigay niya sa akin. Pinalitan ko yung binili ko sa kanya. So, ayun. Okay naman sila guys, kaso lang minsan mga wais-waisan kanila ba? Kaya kailangan paglaban mo na isa ka ng citizen dito. Diba? At least nakagawa tayo mango float again. Diskarte lang yan guys. After nito, banatan ko na kwento sa inyo. Mabait yan yung taga-baba. Nakain yan sila baka guys. Tsaka allowed na sa community nila ang kumakain ng baka. Kasi hindi man sila Hindu. Naalala ko guys, nung sinek pa lang nila yung flat kasi sila pamandira nung nakatira that time, 'di ba? And paalis na rin sila ni Mandira kasi nga may bahay na sila. Nabuti dito lang banda. Sinabi talaga ni Bay kay Ama that time, okay lang ba Ama, nagluluto kami ng baboy?
napakapalad nila kasi kung sa iba yan guys, hindi yan sila papayagan. Kasi nga ang mga matataas na caste dito, hindi talaga yung nakain ng baboy. Pero napakapalad nila dahil ang pamilyang ito ay nakain ng baboy. Except lang si Ama. Si Ama hindi talaga nakain ng baboy guys. Kasi nga, ano talaga siya, pinapollow niya talaga yung kanyang, ano ba, syempre paniniwala. Si Daddy pala kain ng baboy. Mataas ang caste ni Buwa pero fan si Daddy ng baboy, kain talaga yan. Mga anak ni Ama, yung kuya, ito, si Dipak, tapos yung bunso. Kaya walang magawa si Ama. Kasi ang mga yan, bawal talaga yan sa kanila kung susundin nila. Grabe talaga guys kung susundin talaga nila. Pero mabuti naman, hindi sila sarado ang utak. Kasi nga, yun na nga guys, ang problema ni Bay, bakit yan na-share yun? Gawa nga no, dito na lang tayo kasi sa labas, makulimlim na guys. Sobrang maitim ang mga kalangitan. Yun na nga, bakit yan na-share sa amin nung gabing yun? Kasi nga, partner kami, di ba? Tapos sinasabi ko, may asawa na rin na si Bay. Nandito sila ni Inday nung time na yun. Kaya yun, na-share niya sa amin. At na-open niya. Narinig yan ni Bay at saka nung asawa ni Inday Neneng. Witness yan sila ni Inday. Kaya para kami nakapagsabi din kami ni Inday na grabe talaga sila. Talagang nandyan pa rin talaga yung paniniwala nila na sabihin nyo man na ano na tayo ngayon, anong century na tayo ngayon. 'Di ba? Anong generation na ngayon. Pero alam nyo guys, katulad niyan sa kanila ni Kanchi, 'di ba? Talagang allowed sila na magkaroon sila ng boyfriend basta ka-level lang ba nila. Hindi pwede sa kanila yung hindi nila ka-level. Talaga guys, andyan pa talaga. As in, andyan pa. Sila kasi sa taga-baba, yun ang nasabi ko sa inyo, iba ang community nila. So, nagkataon na ang silang dalawa ng babae is matagal na. And yun ang nasabi niya, kung gustuhin lang namin, Bawjo, matagal na kami nagpakasal. Ang pinaka talagang ayaw daw talaga at hindi siya talaga katanggap-tanggap is yung nanay nung babae. Talagang parang, alam nyo yun na pag nagkukwento siya sa amin, halos kulang na lang parang sinusumpa niya yung nanay nung babae guys. Kasi imagine nyo talagang, sabi niya kumbaga, ikdom yung parang, napaka number one ba talaga na masasabi mong kung sa kanya sarado talaga ang utak, na talagang grabe talaga yun talaga ang inaano niya, yung parang, para bang, ano talaga siya ba, yung parang sinusumpa niya na pinakagrabe talaga na tao na halos parang hindi talaga niya matanggap-tanggap si Bay na ganito, ganyan dahil nga talagang para sa kanya is napakababa. Yung ganun ba guys na parang sobra yung pagka-discrimination niya sa kanila ni Bay, yung ganun. Kaya parang nalungkot ako nung naikwento niya sa amin. And pati kami ni Inday parang grabe no, napaganon kami. Na imagine nyo, 7 taon na sila. Tapos, yun, nag-decide sila na after ilang buwan itong kanyang jowa ay pupunta na sa Inglaterra. At ayun, iba din pala ang England no, tsaka London. Na ano ako, basta yung pupunta na daw ng London. Isa lang ba yun guys? Sa mga manunood dyan, kayo na lang bahala umintindi sa akin kasi hindi man ako taga dyan. So ayun, at nag-decide sila kasi after I think 1 taon, susunod doon siya. Para doon na lang nila ipagpatuloy kasi kung dito, syempre mahirapan, mamaya mabuntis na yung babae, napakalaking problema. Dahil buong pamilya ay susugurin siya at gugulo, gawa nga nung hindi sila tanggap. Pero alam nyo guys, parang tumanda na rin sila ba? Kita nyo naman si Bay. Pero bata pa yan, ilang taon pa lang ata yan. Pero alam nyo naman kasi sa genes nila, no? Mga Nepalese, mga bata pa sa age nila. Pero sa genes kasi nila, sa mga kinakain nila, si Bay parang tumatanda na rin. Bakit hindi pa sila nagpapakasal? Pero kung tutuusin, kung titingnan nyo yung mga age, mga bata pa yan guys. Si Bay, maganda ang business, may co-op, ngayon, mayroon na siyang parang study sa Japan. Ganon. Meron na silang, business na ganon.
So, yun ang naging plano nila na yung kanyang girlfriend ay pupunta ng London at susunod siya after 1 year para doon na lang nila ipagpatuloy kasi dito ang hirap. Nahirapan sila sa sitwasyon nila pero sa totoo lang yung babae minsan diyan natutulog guys. Patago lang ba siguro? Pero sa 7 taon nila, hindi I think yan na itatago na sa pamilya din ng babae. Pero may mga bawal siguro. Mabuti nga hindi sila naglalayas o kasi yung iba guys, 'di ba? Dito naglalayas, lumalayo. Totoo 'yun guys. Katulad niyan sa pamangkin ni Ante, nurse. Kaya nakikipagrelasyon sa mas bababa. Then parang ganito. Yung ginawa ng pamangkin niya nung pagkatapos sa nurse, kumbaga nag-ilok, nagsama doon siya sa lalaki. Hindi na siya nakikipag-communicate dito sa kanila auntie or kanino man. Ngayon, yung pamangkin ni auntie nasa UAE na siya. At yun, okay naman na daw sila ngayon ng kanyang nanay. Pero hindi pa rin nila tinatanggap hanggang ngayon. Pero ayun, lumayo na ng tuluyan yung kanyang pamangkin na babae. At continue pa rin sa pakikipagrelasyon sa sa boyfriend niya. So, tama lang yan. So, ganun din, sabi ko kay Bay, tama lang yung ginagawa niyo, kumbaga, ipaglaban niyo, pagmamahalan niyo. Sabi niya talagang yung nanay daw talaga guys, sobra daw talaga, kumbaga, grabe. Sabi ko, buti nga, no, hindi nila naisipan na lumayo, magtanan, or Si Bay kasi makikita mo, mukhang mabait siya, at yung parents niya. Alam niyo guys, pag nandyan yung babae, umuwi na nung 2 years ago or 1 year ago yung kapatid nilang babae. May kapatid yan sila kasing babae, nag-iisang babae sa Amerika. Umuwi yan dito, nakilala din namin, mukhang mabait din. Andyan din yung kanyang girlfriend, kumbaga tanggap na tanggap sa side ng lalaki, pero ang babae lang guys. Kahit ako nga nagtataka ako lang, matagal na sila, bakit hindi nagpakasal? Maayos naman, basta hindi ko kasi ma-avoid that time na hindi mag-isip na bakit hindi pa sila nagpapakasal. Mukhang pareho na sila, hindi naman na matanda yung the way bang ibig ko sabihin. Matured na ang mga mukha at kung gugustuhin nilang dalawa, may business si Bay, pwede na talaga silang mabuhay. Tsaka mayaman yan sa village, ang lawak ng lupain at tsaka basta maganda at malaki ang bahay nila. Dito lang naman wala sila dahil nga syempre mahal talaga dito at may business naman sila kahit papaano. So, yun guys. At I wish kay Bay na maging success sila at sila na talaga sana magkatuluyan at saka ipaglaban talaga nila yung pagmamahalan nilang dalawa dahil nakikita ko naman na love talaga nila yung isa't isa and napakabuting tao. Yan si Bay guys, na yung mga brothers diyan sa baba, napakabait ang mga yan. Yun lang yung matigas na ulo, yung pinsan nila na pag-usapan kasi namin guys. Oh, by the way, yun na pag-usapan namin yun kasi nagsabi naman ako sa kanya na pasensya ka na ha kung nagsasabi ako sa inyo dyan na ayoko yung amoy ng sigarilyo. Sabi niya, Ate Mila, huwag ka sa akin magsabi ng pasensya, nagpapasalamat ako sa iyo nang dahil sa iyo na lumapit ka at nagsabi na nandyan sila, na nandyan ako, dahil pag ako ang nagsabi ay hindi ate nakikinig sa akin. Ganyan sila guys. Ang mga problema sa kalahi nila nito, pag talagang naisip nila na brother nila, ay hindi sila guys makikinig dahil ganun kalalim yung relationship nila, ganun sila ka-close, so hindi nila tinitake seriously ba, ganun sila guys. Pero mabait naman yun lang ba ang problema, mga matigas sila ulo guys. Pero ang mga talagang nagre-renta sa amin, hindi yan sila guys ang problema namin na naninigarilyo, dahil hindi yan sila naninigarilyo, napakabait ang mga yan. Yung mga pinsan lang nila na nandyan nakikituloy, pero nasabihan ko na at hindi naman na naumulit. Yun lang. Kaya napag-usapan din namin dahil nga syempre nag-ano lang naman ako sa kanya kasi since wala naman kaming problema niyan sa isa't isa. Ayun, at sobrang appreciate niya si Deepak at sobrang kulang daw si Deepak, mahal na mahal niya daw si Buwa at ito daw, wala daw siyang masabi sa asawa ko, the best daw. Kasi sinabihan nga daw siya ng kanyang jowa na
Kasi nga may bahay yung jowa niya, di ba, nagpaparenta din. Sabi niya kung ako ang may-ari ng bahay na ito, matagal ko na kayong pinaalis. Kasi sa dami ng mga dinadala mo dito sa bahay, ganito, ganyan. Hindi yan pwede, sa totoo lang guys. Sa ibang bahay, hindi nila yan magagawa na very open. At hindi kami stricto. Lalo mataas sila yung kanilang sa community nila. Pero wala, hindi kami ganun guys. Kaya tumagal sila sa amin ganun. Kasi mabait naman sila at nakita naman yaman na mabait naman sila. Yung aking asawa. Seryoso na yan talaga siya guys. So, nag-success ako sa paggawa ng aking condensed milk. And kanina, nag-follow up na naman ako sa camera ko. Minessage ko na talaga si Dasrat Day. Dasrat Day, please, please. Baka naman kasi nanonood. Sabi niya, I will tell you. Sabi niya, kasi wala pa daw stocks sa ngayon. Kasi bestseller talaga yun eh. So, fully bago magdasay, makuha ko ba? Kasi kailangan ko na yan. Baka mag-travel tayo kung nandito na yung mga in-laws ko. At ayun guys, abangan nyo na lang yun, yung mga next natin na vlog ulit. At saka, thank you sa mga wishes nyo ha, kay Deepak. At appreciate ko po, pasensya na po kung hindi ko man kayo lahat magre-replyan at nag-heart lang po tayo. Hayaan nyo pag hindi ako busy, magre-reply po ako sa inyo. God bless us all and mag-ingat po tayo guys. Salamat ulit. Bye! Nilabahan ko, kuhanin ko muna.